Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,976 subscribers. Konti na lang po guys. Pag na 9,000 subscribers milestones na tayo, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin today ay dyan pa rin sa Distrito 3 ng Maynila, no? Sa pamumuno po ni Joel Chua na congressman sa ngayon, okay? Talagang ano po, no? May makakalaban na po siya, si Apple Nieto, na kapatid po ng Vice Mayor ng Maynila, na si Yul Servo, no? May mga nagsabi po sa atin na si Apple Nieto ay number 1 po bilang konsihal sa dalawang eleksyon na naganap bago siya nag-decide na bumitiw sa hanay ng mga asenso Manileño sa pangunguna ni Hani Lacuna, Mayora Hani Lacuna, at ngayon ay tatakbo bilang congresswoman at kakalabanin niya po si Joel Chua na sigurado, hindi naman sigurado, matatalo ngayong eleksyon na ito sa Distrito 3. No? Ito si Joel Chua ay sadya nga po lang namumulitika, no? Alam niyo po ba bakit? Nung pinili po siya ni Yorme Isko Moreno na tumakbo bilang congressman diyan sa Distrito 3, ay majority floor leader siya noong mga panahon na yon, ay talaga namang pinagtatanggol niya si Yorme Isko Moreno dahil siya po ang manok ni Joel Chua, no, si Isko Moreno noong 2022 election, no. Pagkatapos po ng lahat ay talaga namang parang tilabagang talagang namumulitika dahil umanib na sa lakas NUCD at umanib na kay Speaker Romualdez at nakalimutan na niya si Isko Moreno na siya ay ang nagkumbinsi at nagsabing tumakbo ka Joel sa Distrito 3 at tutulungan kita. No? Nakalimutan na niya. At ganun pa man, sinabi niya talaga na ay talagang parang ano kami, no? We were stabbed at the back, no? Nagano kami, no? We were stabbed at the back at parang trinidor kami, no? Trinidor kami ng ating Yorme Isko Moreno, pero at trinidor hindi parang kayo ang nag-tridor dahil hindi nyo pinaganda ang Maynila, hindi nyo tinuloy ang mga plano ni Yorme Isko Moreno, no? Parang dyan sa Pasig City. Kaya ako napapansin nyo mga kaibigan ko, no? Galit na galit po tayo sa mga ganyang politika, no? Yung parang sinisira yung legacy ng mga nakaraang administrasyon at sinasabing sa kanila iyon, utak nila yon, puso nila yon, pero hindi po. Hindi po. Ang taong bayan po talo dyan sa mga ganyang mga politika, no? Ang ano lang po, no, self-preservation, no, ang sinasabi, ang ginagawa nila, no, para matandaan sila ng mga tao, self-preservation, no, utak talangka ba? Yung mga ganyang utak na yan, no. Kaya nga po tayo ay dapat nating isipin na ang politika ay pansamantala lamang. Okay? Wag po nating anuhin, no? Wag po tayo umasa sa mga politikong pulpul na ito, pero diyan po sa Maynila, talaga namang namumulitika lang po ito si Joel Chua dahil nga naman ay hindi po to tingnan nyo pag sa nasyonal, di ba, kumakapit siya masyado kay Bongbong Marcos, kumakapit siya masyado kay Speaker Romualdez dahil tingin niya ay matatalo na dyan siya sa Maynila dahil lalapag pa dyan si Vice President Sara Duterte at talagang siguradong angampanya din against these people, no? Valerio, Joel Chua at Abante. Matatalo na yung mga yan. Magsasanib puwersa ang Isko Moreno at ang Sara Duterte ay yari na kayo. Patay na kayo dyan. No? Valerio, sino pa to? Chua at saka si Abante. Yan. Ito si Chua ay talaga namumulitika lang. No? Talagang binabanat-banatan niya, tinitira-tira niya si Vice President Sara Duterte, no? Obvious naman na utos lang ito ng nakakataas sa kanya, no? Kaya nga po na promote yan, di ba? Lahat naman ng umatake against these people na lumalaban sa gobyerno ay talaga namang napropromote pa sila, kaya yari sila. Ano bang silbi nila, di ba?
Kaya po ang sinasabi natin ay gumising na ang mga taga Maynila. Gising na mga taga Maynila dahil binaboy na ang Maynila, ginawang madilim, ginawang bahain, at ginawang mga tapos ngayon, no? Ngayon sila nagbumudmud ng pera dahil akala nila ay mabibili nila ang mga kapwa nila Manileño. Pero sana naman ay hindi maibili at may panalo natin si Yorme Isko Moreno dahil kasi po gumanda ang Maynila sa panahon ni Yorme Isko Moreno, no? Ayan, Isko Moreno, Chi Atienza. Yan po ang ipanalo natin at dyan sa kahit po kapatid ni Yul Servo yan, ipanalo po natin upang upang ang Maynila ay talagang gumanda ng gumanda. Maganda po proyekto ni Apple Nieto at talaga ito wala to si Joel Chua. Namumuliti ka lang. Sadyang namumuliti ka lang. Alam niyo po ba sa Pampanga, meron pong isang congressman diyan, deputy speaker, no? Senior deputy speaker yata 'yon, no? Kahit namumuliti ka yan, may nagagawa diyan sa Pampanga. Pero ito wala po talaga. Ang dilim, no? Ang dilim ng kapaligiran. Nagpupunta tayo diyan sa Maynila, pero ang dilim po talaga. Bakit po ganoon? No, ayun po naman kung question natin Joel Chua no? Huwag ka na mamuliti ka. Gawin mo na lang ang karapat-dapat diyan sa Distrito 3 ng Maynila. Pero hindi ganoon ang ginagawa mo. Bakit mo tinitira si Sara Duterte? No? Hayaan mo na yan. Concentrate ka na lang diyan sa Distrito 3. Okay? Kung gusto mo manalo, pero wala na, huli na ang lahat, no? Yari ka kay Yorme Isko Moreno, yari ka kay Chi Atienza, yari ka kay Apple Nieto, yari ka kay Sara Duterte, yari ka kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, yari ka kay Bongo, yari ka kay De La Rosa, lahat yari ka, no? Patay ka diyan. Yari ka talaga, Yung mga bagay na yan, dapat hindi mo pinipersonal at hindi mo pinupolitika ang Vice President Sara Duterte dahil 32 million votes ang naipanalo niyan. Lahat kayo mga congressmen and women ay wala ni isa, ni katiting, no? Ang mga boto niyo sa 32 million votes. Okay? Yan po sinasabi natin. Kahit si Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ay wala din. Dahil 31 million lang yan. Ito, 32 million. Akala nyo ba, makakuha lang ng 80% ng 32 million, panalo na yan sa 2028. Siyempre, mangangampanya pa yan. Sa tingin ko, makakatalo lang kay Sara Duterte ay tulfo. Pero sana naman, magbago ang mga panahon at talagang tuloy-tuloy ang panalo ni Sara Duterte dahil ikaulad ng bayan yan. Diyan sa Maynila, Yorme Isko Moreno. Diyan sa Pasig City, sana magising na. Diyan sa Caloocan City, ay malapitan pa rin tayo dyan. Okay? Something like that. Ito po Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.